Nasa mid itong pinamumulahan na sunod-sunod na napaubo kaya naiiling na lamang akong dinampot ang bottled water sa bedside ko na inabot dito at agad na ininom. Hinihingal pa ito matapos laklakin lahat ng laman noon na tila uhaw na uhaw. Dasante naman siya at mahinhing babae. Ibang-ibang personality ninyong dalawa kaya hindi mo maiintindihan. Anito nang makabawi-bawi na sa pagkakahingal. Napanguso naman akong sa kanya din nakatingin. Dahil hindi ako boring. Kaya naman pala magkasundo kayo. Dahil pareho kayong boring, natakot lumabas sa comfort zone nyo. New generation na tayo, Lyndon. Wala sa panahon nila Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Sa makalumang panahon, hihintayin nyo pa na makasal kayo bago gawin ang mga makabundong bagay-bagay? Nangunot itong tila pinoproseso sa utak ang sinabi ko. Makamundong bagay-bagay? Nangungunot noong patanong nitong ikinangisi ko at humiga na patagili dito. Napasunod din naman itong tila interesado sa mga sasabihin ko na matamang nakikipagtitigan sa mga mata ko. Like kisses, romance, sex. Namula itong napatikim at iwas ng tinging ikinangisi ko lalo. Wala pa naman kasi sa isip namin ang mga bagay na iyan. Nakafocus kami dalawa sa studies namin dahil kapwa kami graduating na sa aming kurso. Anito na malumanay ang tono. Napapailing na lamang ako. Inunat ko ang kamay nito at umunan sa braso nitong hinayaan lang naman niya. Kaibla na lamang ang pagitan namin na halos nagkakapalitan na kami ng hininga. Matiim ko itong tinititikan at ganoon din naman ito. Nakakainis lang dahil hindi ko mabasahan ng pagnanasa ang nangungusap niyang mga asul na mata pero bakas ang saya at kamanghaan doon na tila giliw na rin itong mas makilala ako. Parang nai-hypnotis mong nahaplos ko ito sa ulo na bahagyang ikinangiti nito at yumapos na rin ang braso sa bewang ko kaya nagkalapat ang katawan namin. Ramdam ko ang init na hatid ng katawan nito kahit may suot pa itong puting sando at ako ay nakabra at cotton short na lamang. Go to sleep. Sasamahan kita bukas sa school niyo. Ani ko na hinahaplos pa rin siya sa ulong parang maamong tuta. My innocent puppet. Sige. Good night, May. Akmang titihaya na ito nang kabigin kong muli sa batok at siniil nang makapugtong hiningang halik sa kanyang mga labing muling ikinanigas nito. Next time, siguraduhin mo nang tutugunan mo na ang bawat halik ko sa iyo, Lyndon. Hindi ako mag-a-adjust sa ating dalawa. Ako ang amo dito at puppet lang kita. Kung anong sinabi kong gawin mo, ay gagawin mo. Kuha mo? May kadiinang saad ko na naghahabol hininga tulad nito. Pilit itong ngumiti na tumango. Good boy. Good night, my handsome puppet. Ani ko na mariing humalik sa noon nito at nagsumiksik sa dibdib nitong sunod-sunod nitong ikinalunok. Pero yumakap din naman. Ramdam ko tuloy ang mabilis na tibok ng puso nito na ikinangingiti ko habang ninanamnam ang init na hatid ng pagkakakulong ko sa bisig nito. Napapabuga ako ng hangin habang naglilibot-libot dito sa University nila Lyndon at hinahanap ito. Wala akong kakilala dito dahil public university ito pero kita namang may kalakihan ang universidad. Napangisi ako nang may makasalubong na professor. Hi sir, good morning. Nakangiting bati kung ikinatigil nito at nangutitap ang mga matang napagmasdan ako lalo na't nakasexy, peach, sleeveless dress at hanggang gitnang hita ko lang ang haba ng laylayan. Kaya nakalitaw ang mga bilugan at makinis kong mahahabang hita. Maging braso at cleavage ko ay naka-expose kaya't hindi ko masisisi itong napapatangan na lang na pinagsasawa natitigan ako. Prof? Untag kong ikinabalik ng ulirat nito na napakurap-kurap pa. Ha? Yes miss. Anito na natutulala pa rin. Ngumiti ako at naglahad ng kamay na agad nitong tinanggap. Erica, Prof. May estudyante kasi kayo ditong hinahanap ko. Graduating na siya as criminology. Si Lyndon Lopez Castañeda.
Saad kong ikinanganga at tangu-tango nito. Ah, si Lyndon? Estudyante ko siya pero naka-break pa sila ngayon, Miss Erica. Pero mamaya mga 10 a.m. ay sa field sila nandoon para sa physical exercise nila. Pagbibigay alam nitong ikinatango ko. Sige Prof, hanapin ko na lang siya. Pamamaalam ko dahil nakakaasiwa ang tingi ginagawad nito at tila hinuhubaran na ako sa isipan. Nagpatiuna na akong napamasid-masid muli sa paligid. Maraming estudyante ring nakakasalubong ko at bakas ang kamanghaan sa kanila. Ang iba pa nga ay namumukhaan akong pasimpleng kinukuhanan ng litrato. Nagawi ako sa garden area kung saan nagkakairitan at kumpulan ang mga nakapang criminology uniform, katulad ng suot kanina ni Lyndon. Kaya nakausyoso na rin akong nakipagsiksikan hanggang makarating sa harapan. Para akong binuhusan ng tubig na makita kung sino ang dalawang taong pinagkakatilian ng mga nanditong estudyanteng kilig na kilig sa kanilang dalawa, habang ako'y napapaismid at napapahalukip-kip na lamang. Nakahawak ito sa isang kamay ng babaeng kapwa nito criminology, habang nakahaplos ang isang kamay sa pisngi na matamang nakikipagtitigan sa isa't isa. Regine, we've been together for almost 8 years. 8 years na rin ako naghihintay na makamit ang matamis mong oo. I know na wala pa tayong nararating sa mga oras na ito pero pwede ko na bang matanong ang babaeng pinakatatangay ng puso ko? Regine Sandoval, will you be my girlfriend? Nanigas ako sa pagbanggit nito sa pangalang kaharap at bumilis ang tibok ng puso ko dahil nakatagilid naman ang mga ito sa akin. Nagiyawan ang lahat nang tumangu-tango ang babae na agad niyakap ni Lyndon na bakas ang tuwa dito. Naluluha pa itong napakalapad ng ngiti habang yakap-yakap ang babaeng ikinatitili ng mga nandito. Bumitaw ito at hinaplos sa pisngi ang babaeng kaharap na inayos ang nililipad-lipad nitong buhok. Napaiwas ako ng tingin ng mariin itong humalik sa noon ng babae. What a boring scene. Ano, hanggang dun lang? Yun na yun? Sila na nga pero hanggang noo lang kaya niyang halikan sa babaeng yun? Ganun ba ka-espesyal ang Regine niya na parang babasagin baso na ingat itong pangalagaan? Napaka-boring naman nila. Bubulong-bulong kong ismid na lumayo na sa kumpulan. Naalibadbaran ako. Mapait ako na pangiti at nagtungo sa nakita kong restroom. Nagngingit-ngit ang loob ko na nasaksihan ko pa ang senaryong iyon. Leche, napasagot na niya ang nililigawan niya. Sila na. Paano ako makaka-eksena kung tuluyan na niyang isinara ang pinto para sa kanila ng babaeng, ano daw? Tinatangay ng puso niya? Ang baduy ha. Parang sira na pagkausap ko sa refleksyon ko sa salamin habang naghuhugas ng kamay at pinapahupa ang init ng ulo ko. Tom, Erica, alipin mo lang siya. Isang puppet na laruan mo at kapag pinagsawaan mo na, itatapon mo na lang basta sa basurahan. Kung saan siya nababagay kasama ang girlfriend niya. Pagkausap ko sa sarili na natatawang napapailing, natigilan ako nang maalala ang binanggit nitong buong pangalan ng babae. Muling nanikip ang dibdib ko sa pagbilis ng tibok ng puso ko kaya napasapo ko sa dibdib. Could it be possible na isang babae lang ang Regine Sandoval na girlfriend nito at ang babaeng Regine Sandoval din nakakilala ko? Ang traitor bitch na nakilala ko sa tanang buhay ko. Napailing akong napabuga ng hangin. I need to find out the truth. Kung nagkataong magkapangalan lang ba sila o iisang babae lang ang Regine na kakilala namin ni Lyndon. Panayaling ako habang nandito sa field kung saan nandoon ang mga classmates ni Lyndon na kasalukuyang may kanya-kanyang activities. Ang iba ay nagpapagulong-gulong pa sa putikan, may iba ay pinapatakbo, squats, push-ups, shooting. Nahagip ng paningin ko ang dalawang pares na kasalukuyang inaalalayan na lalaki ang babae sa pag-akyat sa board na pinasadyang akyatin ng mga tulad nilang nasa training. Umigting ang pangako nang makitang napakasaya nilang panay ang tawanan dahil maya't maya ay nadudulas ang babaeng inaalalayan naman ni Lyndon na tila ingat na huwag itong mahulog. Ganun ba talaga siya ka-protective? Ang OA naman nila. Kung ako lang ay napaka-basic ng mga exercises nila dahil isa lang naman akong special trained assassin. Kami, ng 5 kong kaibigan to be exact. Kaya nga sanay kaming makipaglumpuhan at makiharap kay kamatayan. Kaya tinawag ang grupo naming 6 bilang mga The Fierce Ladies. Mga babae na kayang maghatid ng mga kaluluwang kinitil namin kay Satanas man o kay San Pedro.
Napangangako nang bumaba na ang babae at nagyakapan pa silang dalawa kaya nasilayan ko na sa wakas ang mukha nito na ikinalunok at kuyom ng kamao ko. Shit, bakit naman siya pa? Sa dinami-rami ng babaeng mamahalin ni Lyndon ay itong buwisit na Regine Sandoval pa na ito ang natipuhan. Hanggang ngayon ba naman pilit kaming pinaglalapit ng kapalaran? What the hell? Buwisit naman buhay ito. Nagmarcha akong akmang lalayunan nang may makabunggo akong matigas na bagay na muntik kong ikatumba. Sa kawalan ng balanse, lalo na't naka-wedge, sandal ako at lupa ang inaapakan ko. I'm sorry miss, you okay? Ani ng baritonong boses na ikinaangat ng mukha ko at napaayos ng tayo nang mabungara ng isang mala-Adonis ding binata na nakayapos pa rin sa bewang ko at bakas ang gulat at pagkamangha sa mga mata nito. Erica? Erica Crawford? Nautal pang saad nito. Napangisi akong binaklas na ang kamay nitong nakapulupot pa rin sa bewang ko. Umayos ako ng tayo at umarteng napaflip ng nakalugay kong wavy blonde hair na lalo nitong ikinanganga. Yeah, you know me? Napatango-tango itong matiim paring nakatitig. Saka ko lang napansin ang suot nitong mukhang classmate din ni Lyndon. What's going on here? Napalunok ako sa bariton ng boses na nagmula sa likuran ko. Bigla ding bumilis ang tibok ng puso ko na maramdamang nasa likuran ko lang ito. Nothing, Lyndon. Nabangga ko kasi si Miss Erica kaya humihingi ako ng dispensa sa kanya. Saad ng kaharap ko. Napataas ako ng kilay na humalukip-kip nang magtungo si Lyndon at Regine sa harapan ko na magkayaka pa rin at bakas ang gulat sa mga mata nila. Lalo na si Regine nang mamukhaan akong nginisian ko lang at napairap naman kay Lyndon. Kahit labag sa loob ko ay hinila ko sa braso ang strangherong nakabangga sa akin para makalayo sa dalawa na ramdam kong nakasunod ang tingin sa aming dalawa nitong kinakaladkad kong gustong-gusto naman. Nagtungo kami sa shooting area kaya binitawan ko na ito at nagtungo sa booth kung saan nakapwesto ang mga kasalukuyang umaasinta sa mga target na board sa may kalayuan. Can I try? Ani ko sa katabi ko na napangiti at tinampot ang isang pistol. Marunong ka ba, Miss Erica? Ani to sa malambing na tono habang naglalagay ng bullets sa magazine. Napangisa ako nang hanggang dito ba naman ay sumunod ang dalawa na magkayaka pa rin at matiim akong tinititigan. Hindi eh. Can you guide me? Paglalambing kong ikinalunok at ngiti nito. Sure, it's my pleasure to teach someone like you, Miss Erica. Saad nito na ikinasa na ang pistol at maingat na inilipat sa palad ko. Napatigil tuloy ang mga nandito at ngayon namamangha na silang nakamata sa akin. Dinig ko pa ang bulungan nilang nakilala ako at nagtatanungan kung anong ginagawa ng isa sa mga the fierce ladies dito sa school nila. Hinayaan ko lang ito nang nagtungo ito sa likuran ko at para na akong niyayakap nang humawak ito sa dalawang kamay kong iniangat para asintahin ang nasa harapan kong board na siyang target kong patamaan ang mga numbers doon. Napailing na lamang ako na mas idinikit nito ang sarili kaya ramdam ko maging ang pamilyar nitong umbok na ikinikiskis na sa balakang ko. Tom, ang sarap basagan ng itlog ng manyakas na ito. Ganito ba? Kunwari hindi ko alam. Ipinatong pa nito ang mukha sa balikat kung ikinasisinghap ng mga kasama naming literal na sa amin na nakatutok ang paningin. Asintahin mo maigi ang target, Miss Erica. Anito na ipinupwaso ang kamay kong may hawak ng baril sa harapan. Kapag ready ka na at asintado mo na ang target, then boom, kalabitin mo na ang gatilyo. Saad nitong ikinatangu-tangu ko at pasimple ng umayos ng upo at pumosisyon na napaside view paharap kina Lyndon at Regine na matamang ding nakatitig sa akin. Ngumisi lang ako sa mga ito na tinaasan sila ng kilay at walang pasabing pinagbabaril ko ang target nang hindi tinitingnan dahil na kay Regine ang mga mata ko. Napahiyaw at palakpak ang mga nandito na halos nawara ko ang board sa harapan na asintang-asinta kahit hindi ko tinitingnan. Wow! Nakakahiya ka naman turuan, Miss Erica. Mukhang batikang-batikan ka na sa barilan eh. Sisiw na sisiw lang kami mga criminologists sa galing mo. Namamanghang bulalas ng manyakas na kaharap kong sinang-ayunan ng mga nandito habang napapalakpak sa akin. Ngumiti ako sa mga itong nakahawak sa tapat ng dibdib na animoy touch na touch sa mga papuri nila at napapayuko pang isa-isa silang matamis na nginitian. Miss Erica, pwede bang magpa-picture kasama ka?
Natatawa na lamang akong napakamot sa ulo na tumango sa mga ito kaya halos magkumahog na ang mga itong naguunahan para lang makapagpa-picture sila sa akin. Kita ang pagkabana sa magandang mukha ni Regine na nakayaka pa rin sa tagiliran ni Lyndon na nakaakbay naman dito habang mataman lang silang nanonood sa amin ng mga classmates nilang isa-isang nagpapakuha ng larawan kasama ako. Sanay naman ako sa ganito. As I said, milyon-milyon din ang followers ko kaya hindi na nakapagtatakang makilala ako kahit saan magpunta at pagkaguluhan, lalo na kung magkakasama kaming 6 ng mga kaibigan ko. Pero dahil may mga kanya-kanyang buhay na rin ang mga ito, ay paminsan-minsan na lamang kaming magkakasamang 6. Unlike noong nag-aaral pa kami na puro kalokohan ang inaatupag. Hobby ang maghunting ng mga gwapong nilalang at nakikipag-fling sa mga dayuhang natitipuhan. Dayuhan ang madalas naming ka-fling dahil katulad namin, open-minded sila sa lahat ng bagay at hindi puro sex ang nasa utak, kundi nag-enjoy ding i-explore ang paligid. Napangisa ako ng masulyapan si Lyndon na nagtungo ng restroom kaya mabilis ko itong sinundan. Bakas ang gulat dito nang makita akong pumasok at nilak ang pinto. May, ano ginagawa mo dito? Ngumisi lang akong malalaki ang hakbang na nilapitan itong kinabig sa batok at isinandal sa countertop ng lababo at marubdob na inangkin ng mga labi nitong napaawang at napayapos sa bewang ko. Kiss me back! God damn it! Asiko na muling binalikan ng mga labi nitong napapaawang at naghahabol hininga. Nanggigigil kong kinagat bahagya ang ibabang labi nito na ikinangangan nito at mapusok na pinalalim ang halik. Hindi ko maintindihan ang sarili. Bakit nga ba ako naiinis? Bakit ako nanggigigil? Bakit ako nagagalit? Dahil ba may girlfriend na ito at ang walang hiyang Regine Sandoval pa na iyon? Hindi na ako makapapayag na maagawang muli. Akin na si Lyndon. Wala na akong planong pakawalan pa siya para lang magkasama silang dalawa. No way. Hindi ko hahayaang maging masaya ang traitor na iyon, maging ng ina niya. Pagkakataon ko na ito para ako naman ang dumurog sa kanya. Kapalaran na nagdala sa akin ang pagkakataon para makapaghiganti. Ibabalik ko ang ginawa niyang pangaagaw sa boyfriend ko noon. Higit sa lahat, sa pangaagaw nila sa amin ni Mommy, sa daddy ko. Sila, noong Mommy niya ang dahilan kaya lumaki akong hindi buo ang pamilya. Nagtiwala tumulong kami sa kanila pero ano iginanti nila sa amin ng Mommy ko? Ang agawin ang mga lalaking mahal namin? Damn them. Ibabalik ko ang ipinaranas nilang sakit sa amin ng aking ina. Lyndon is mine. May tama na. Baka may makakita sa atin. Hinihingal na pag-awat nito sa marubdob kong pag-angkin sa mga labi nitong bahagyang nangapal sa tindi kong humalik. Na tila babaklasin ko na sa mukha nito ang mga labi. Namumungay na ang mga nangungusap niyang mga mata habang naghahabol ng hininga. Napangisi lang ako ditong nahaplos ang ibabang labi nito na ikinalunok nito. May naman, baka may makakita sa atin. May girlfriend na ako. Ayoko magkasala sa kanya. Ayoko masira ang tiwala niya sa akin. Napailing akong ninisian lang ito. You already did, Lyndon. Naghahalikan at yakapan tayo. Magkasama sa bahay, magkatabing matulog. Tingin mo ba kung malalaman ng girlfriend mo ang mga namamagitan sa atin ay tatanggapin ka pa rin niya? I don't think so. Napalunok itong namula na nag-iwas ng tingin. Kita ang pagdaan ng guilt at takot sa mga mata nito. Mukhang mahal na mahal nga niya ang Regine na iyon. May choice ba ako? Alam mo ginagawa ko ito dahil sa pagkakautang ko sa iyo. Nagpapakaalipin ako para makabayad at makalaya na sa iyo. Kapag tapos na ako sa utang sa iyo, ipapaalam ko pa rin naman sa kanya ang mga namagitan sa atin, May. Pero sa ngayon, pwede bang makausap? Huwag naman dito. Kilala kami ni Regine ng lahat ng mga estudyante dito. Kapag may nakakita sa ating naghahalikan, makakarating agad iyon sa kanya dahil alam na ng lahat na girlfriend ko na siya. Please, May, pabawi ako sa bahay. Doon malaya mo kung alilain hanggang magsawa ka, hanggang mapagod ka pero dito. Please, ipabaya mo na ang lugar na ito sa akin. Dito ko na lang siya malayang nakakasama. Mahabang litanya nito sa nakikiusap na tono. Parang pinipiga ang puso ko na malaman kung gaano niya kamahal ang Regine na iyon. Ano bang meron siya? Di hamak namang mas lamang ako sa kanya sa lahat ng bagay. Napahinga ko ng malalim na matamang tinitigan ng mga nangungusap niyang mga mata. Gaano mo ba siya kamahal? Mahal na mahal, May. Higit kanino man. Higit pa sa sarili ko.
Lahat ng pagsisikap at pangarap ko ay nakalaan sa kanya. Siya ang babaeng natatanging nais kong makasama hanggang pagtanda ko. Ang bukod tanging pag-aalayan ko ng wagas na pagmamahal at pag-aaruga ko hanggang sa huling hininga ko. Kaya please, May, pwede bang huwag naman pati dito ay ginagawa mo kong puppet mo? Napatikom ako ng bibig na bumitaw na sa pagkakayapos sa batok nito at napatango-tangong ikinaaliwalas ng gwapong mukha nitong animoy na bunutan ng tinig sa lalamunan. Fine, get ready yourself, Lyndon. Humanda ka sa akin mamaya sa bahay. Ani ko na nagpatiuna ng lumabas ng restroom na may malademonyong ngisi sa mga labi. Akmang palabas na ako ng university nang makasalubong ko na naman si Manyakis na may malapad ng ngiti. Ay, nakalimutan ko magpakilala sa iyo, Miss Erica. I'm Gerald Avila. Anito na naglahad ng kamay. Hello, nice meeting you, Gerald. Ani ko na may hilaw ng ngiti. Siya naman pagdaan ni Lyndon at Regina magkayakap na naman. Langhiya sila. Erica, right? Martang saad ni Regina animoy isang anghel sa inhi na may matamis ng ngiti. Naglahad ito ng kamay na tila hindi pa kami magkakilala. Ngumiti akong inabot ang kamay nitong pasimpleng pinisil ng mahigpit na ikinatunog pa ng mga buto nito kaya napangiwi itong tila na balian ng buto. Aha, Erica May Crawford. Pagpapakilala ko na may hilaw ng ngiti dito, lalo na't nakamasid si Lyndon sa akin, nakaharap ko. Can you two join us for lunch? Mahal, sure. Why not? You're available, right, Gerald? Putol ko sa akmang pagtanggi na Lyndon sa paanyaya ni Regine. Maliwalas naman ang mukha nitong napalapad lalo ng ngiti. Yeah, I'm always available for you, Miss Erica. Napangiti akong pasimple ding niyakap ito sa tagiliran na ikinanigas naman ito habang napalunok naman si Lyndon. Nakita ang pagdaan ng sakit sa mga mata nitong napaiwas ng tingin sa kamay kong nakayapos kay Gerald. Napapangisin na lamang ako sa isip-isip ko. So, shall we? Malambing pang pag-aaya ni Regine. Let's go. Ani ko na nagpatiuna na kami ni Gerald. Napapaismid na lamang akong yakap ito sa tagiliran habang nakaakbay ito sa akin na naglalakad sa hallway papunta ng cafeteria nitong school. Napapalingon pa ang lahat ng madaanan namin na bakas ang inggit at pagkamangha sa kanilang mukha. Panay ang asakaso nito habang magkakaharap kaming kumakain. Magkatabi sa Lyndon at Regina kaharap namin ni Gerald. Panay din naman ang asakaso ni Lyndon sa kasintahan na kulang na lang yata ay nguyain na nito ang pagkain para kay Regina at ipapalunok na lamang sa ipokritang plastic na nilalang na ito. Napakagaling niyang umarte at napakahinhin kumilos na akala mo ay kung sinong Maria Clara na hindi makabasag pinggan sa hinhin niyang kumilos at magsalita. Kaya naman pala napakamaginoon ni Lyndon na parang si Crisostomo Ibarra lang ang peg. Dahil nagsasanta-santahan ang girlfriend nitong may nakatagong ahas sa katauhan. Sa likod ng maamo at maganda niyang muka na akala mo isang inosenteng dalaga. Natigilan ako ng punasan ni Gerald ang gilid ng labi ko ng tissue dahil may kumalat na ice na chocolate cake na siyang dessert naming apat. Napalunok naman si Linda na napaiwas ng tingin ay kinataas ng kilay ko habang nangingiti lang naman ang katabi nito na tila may nakakatuwang pinapanood. Sorry Miss Erica, may asin kasi. Naihiyang saad nito na ikinangiti ko lang. You're too formal, Gerald. Erica na lang. Napangiti itong nanginang din ang mga matang bakas na natuwa sa narinig. Napapairap na lamang ako sa loob-loob ko. Okay lang ba? Oo naman. Sagot ko sa masiglang boses na lalo nitong ikinangiti. Looks like you two are getting closer, Nangingiting tadyo ni Regina ikinangisi ko kaya napalis ang ngiti nito na napaiwas ng tingin sa mga mata ko. Oo naman, sinong hindi matutuwa kung napakagaling makibagay ni Gerald sa lahat. Tipong nakikisabay siya sa agos, hindi tulad ng iba dyan. Ani ko na pinaparinggan si Lyndon habang sinasagi ng paa ko sa ilalim ang binti nitong ikinalulunok nito na panay ang inom ng tubig. Kahit sino naman siguro lalaki ay malugod kang sasabayan, Erica. Masaglang saad pa nito na ikinalingon ko at masimpleng pinisil ang tungki ng ilong nitong ikinairit na Regine habang ito na may namula sa pagpisil ko. Sorry, ang cute mo lang kasi. Lalo itong namula na nangungutitap na ang mga mata.
Pasakay na ako ng kotse na may biglang kumabig sa aking ikinubli ako sa malapit na puno dito sa parking. Napataas kilay ako nang mabungaran si Linda na may bahid ng inis ang mga mata nitong matiim na nakatutok sa akin. What? Painusanteng tanong ko kahit nababasa ko na ang nasa isip nito. Nagngingit-ngit ang mga ngipin nito na namumula ang mga mata. Don't flirt with him. Playboy ang lalaking iyon. Paniguradong ikakama ka lang niya at pagsasawaan at sauli. Iiwanan ka rin. Believe me, May. Halos lahat na ng kababaihan dito ay ikinama na niya para pagparausan lang. May halong pananermo nito na matiim na nakatutok sa mga mata kong ikinangisi ko. So what? At least siya, marunong magpaligaya. Hindi tulad ng iba dyan na pinipilit mo na nga tumatanggi pa. Namula itong umigting ang panga. Tanasan ko ito ng kilay at namilog ang mga mata nang walang pasabing isinandal ako sa puno na halos bisatin ako at marubdob na inangkin ng mga labi ko na ikinangiti at yapos ko sa batok nito para sabayan ang mga labi nitong napakatindi kong humalik. Huwag mo kong ginagalit, May. Oo, inosente pa ako pero hindi naman ako tanga. Anas nito na naghahabol hininga. Why do it makes me feel like... Pambibitin kong ikinayuko nito na pinamumulahan. Huwag ka kasing lumalapit sa kanya. Nandito ka para sa akin, di ba? So dapat ako lang ang landiin mo dito. Huwag ka na maghanap ng iba habang nandito pa ako sa tabi mo. Kaya ko naman eh. Kaya kitang paligayahin. So please, ako lang. Ako lang, May. Pwede ba yun? Akin ka lang? Napakagatlabi akong pinipigilan ang sariling mapangiti. Kita ang kaseryosohan at sinseridad sa mga mata nitong napakalamlam na tila nagmamakaawa. Fine, I won't. Siguraduhin mo lang na may isa kang salita, Linden. Let's go home together. Hindi na ako makapaghintay na masolo ka. Napangiti itong napasmakis pa sa mga labi ko. Salamat. Tara. Anito na hinawakan pa ako sa kamay na inalalayang makapasok ng kotse. Nangingiti na lamang ako nang ito na mismo ang nagmaneho sa kotse ko at bakas pa rin ang kabanghaan sa nangingislap niyang mga mata. Pagdating namin ng mansion ay agad ko itong hinila sa minibar ko dito sa gawin ng sala. Puro salamin ang dingding dito pero tintad naman sa labas kaya hindi kami makikita ni Lindan kung sakaling may magawi sa mga maids ko. Para akong nalalasing sa pag-ungol nito sa pagitan ng marubdob kong pag-angkin sa mga labi nitong sumasabay na rin kahit paano. Wait, May. Anas nito na hinihingal ng isa-isa ko nang binabaklas ang botones ng uniforme nito. Namumungay ang mga mata nitong panay ang lunok na matiim na nakatitig sa mga mata ko habang magkadikit pa rin ang aming mga noo na nagkakapalitan ng hanging nalalanghap. What? Hingal kong tanong na panakanakang kinakagat ang ibabang labi nito. Dito? Baka makita tayo ng mga katulong mo. May mga kasama pala tayo dito. Anito na muling napalingon sa labas. Napangisa akong muling kinabig ito sa batok at inangkin ang mga labi nitong nakakaadik sa panlasa ko. What did you do to me, Linden? Your lips are so addicted. It feels like a drugs in my system that I've been craving for more and more. Panas kong muling inangkin ang mga labi nito. Napayapos na rin ito ng bewang ko at hinila ako paupo sa mahabang sofa at iginiyang paupo sa kanlungan nito paharap dito. Napapahaplos na rin ang mga palad nito sa bewang at likod kong panakanakang pinipisil ang katawan kong nagugustuhan at lalong ikinaiinit ko. I want to bath you, baby. Anas kong ikinanganga nito na nagtatanong ang mga namumungay niyang mga mata. Napangisi akong tumayo mula sa kanlungan nito at nagtungo ng cellar at dumampot ng 5 boteng red wine na dinala ditong bakas pa rin ang katanungan sa mga mata. Nangingisi kong itinayo itong napapakagatlabi at isa-isang hinubad ang uniforme nitong nakasunod lang naman ito na hindi umaangal. Bath me? Wait, May. Papaliguan mo ko ng alak? Napabungis-ngis akong tinaasan lang ito ng kilay nang mahinulaan na ang plano ko. Sunod-sunod ako napalunok. Pagka-unbuckle ko ng sentro nito at naibaba ang pants nito kaya bumungad sa paningin ko ang kahandaan nitong kung hindi ako nagkakamali nasa 9-inch din ito. Tuluyan kong hinubad dito ang pants kasama ang sapatos at socks nito na napapasunod lang naman at tahimik na pinapanood ako.
Lalo kung nasabik na ngayon naka-boxer brief na lamang ito sa harapan ko at hindi maiwasang matakam sa kakisigan nito, lalo na sa mga muscles nito sa katawan. Ang malapad niyang dibdib na may mga mumunting balahibong ikinalakas ng datingan nito. Ang walong pandesal nito sa tiyan na namumutok sa katigasan, maging vilay nito ay nakahulma na. Dinampot ko ang samboteng wine na sa katawan nito nakamata. Ramdam ko naman ang matiim niyang mga mata na nakatitig sa akin at ang palaging pagtaas baba ng Adam's apple nitong tila natutuyuan ng lalamunan. May... Nanginginig ang boss nito nang igiya kong humiga at panakanakang tumutungga sa bote ng wine. Pampakapal ng muka. Hanggang halikan at yakap lang ang kaya ko na nasubukang gawin ng mga nakafling ko before pero pagdating sa kanya, handa akong lumabas ng comfort zone ko at i-explore ang sarili na kasama siya. Panabay ang lunok nito na halatang kabado sa kung anong gagawin ko. Napangisi akong ibinaba ang bote sa mini round table sa tabi namin at nagsimulang ibaba ang zipper ng suot kong dress na ikinapula nito at napaiwas ng tingin. Look at me, London. Maotoridad kong saa dito. Unti-unting napalingon ito na tila pinipigilang huminga sa sobrang tensyon at kaba na lalo kong ikinangingisi dito. Napaawa ang mga labi nito nang dahan-dahang dumuusdos pababa ang suot kong dress at tumambad ang kabuuan kong tanging ponte na lamang ang natitira. Dinampot ko ang bote ng wine na nabuksan ko na at nagsimulang buhusan ang katawan nito mula sa dibdib, abs at pusod nito. Mariin itong napapikit at napakuyom ng kamao. Napapangisa akong dahan-dahang yumuko mula sa kanyang pusod at sinimulang higupin ang alak na ibinunghos ko.